Hello and welcome to Lucas Talking. We're live here at Starbucks Ortigas with my brothers. Yan, so nandito po kami lahat. Si Dennis, si Jason, yan, si Cindy, Jay, Kuya Alvin, and Ricky, our guest speaker for today. So, ngayon dinidiscuss kasi namin yung sinabi ni Cindy about dun sa over familiarity parang among your churchmates, gano'n. And merong sinabi siya, no? And may sinasabi ngayon si Ricky na ngayon ko lang narinig. So, ano yung sinasabi mo ulit, Brother Ricky? Ano yung emotional? Dependency. Emotional dependency. Okay. Bakit sa emotional dependency? Ano yung sabihin nun? Kasi ano yan, pagka your humans dependent on the person, na nawawala yung focus mo kay God. Oh, so yung tao na yung pinupuntahan mo, parang ganun ba yun? Is that true, Kuya Alvin? Paki-explain naman. Yun na yun. Ganun siya. Tsaka yung parang Sabihin pa super rin. close nyo sa familiarity nyo, nagiging magkaaway kayo. May ganun kasi. Nagkakaroon kayo ng issues. Nagkakaroon ng issues. May ganun, no? Totoo yun. Pero may magkaroon talagang... Role namin yun, role namin yun choir kami. Bawal yung over familiarity sa mga... O kasi sila sa ano sila Kasi eh. nagkakagap. Jesus Miracle sila. Dapat yung sakto lang. Pag to. Ano masasabi mo doon? Brother Jason. Agree or disagree? Ano masasabi? Kasi sa Makan, ganyan din kami nung una eh. Sa Makan. Kasi, meron, yun nga, dati kong leader, dahil nga may struggle siya sa finances. Nung pinakilala nung isang ka-group namin yung galing din sa ibang church, ang nalaman niya na money ko rin. Kaya, in school, parang business, ginawa niya sa group namin. Mixed group. Pero intention niya iba. So, yung time na pinakorek namin, ay niya magpakorek. Sabi ko, siguro, hindi ka pinsan, sinutok mo niya yan. Sana mo tawag doon sa research. Hindi naman, ano daw, answered prayer. Answered prayer. Grabe siya. Ano masabi mo doon, Brother Jay? Masabi ko hindi. Oo, agree ako doon. Sa emotional dependence. Oo. Kasi siyempre, di ba dapat pag pupunta ka ng church, pinaka-goal mo talaga is worship, God. Pero minsan kasi nakaka-tense na pupunta ka kasi sobrang sarap naman nung fellowship. Parang yun ay nagiging pinaka-primary point, which is dapat. I-agree ako sa aking fitness group. Fitness guru. Kuya Alvin, bago mo inumin yan. Yung last drop na yan, kitang-kita namin. Siyempre kasi ikaw yung pinakamatagal, di ba? So, Siguro yung yung over familiarity, totoo yan in a way kasi minsan parang instead of you parang seeking the Lord, yan may pangalan ka. So iba talagang una lang pinupuntahan yung mga sumagot nila, yung mga friends nila, instead of seeking first God. Tama. Kumbaga parang nilalas nila si Lord, last resort. Tama yun, agree. Parang mas na-open up ka sa friend mo. Binibigyan mo ng way yung opinion ng mga friends mo. Than the word of God. Kala ko, ano example si Ate Girl? Parang si Ako ang toad. so ayan, yan po yung yan po yung insight. Ay, Dennis! Ikaw pa pala kasi katatapos sa cake. So, sige, paki-explain po yung point niyo, sir. Meron ganyan eh. May nakilala ko. Ang mindset niya, kala ko nagbabae yung kanya sa sabi niya, ano lang sa mga Christian. So every Sunday, lagi siya sumasama, ganyan-ganyan. Minsan puyat pa, 3 a.m. ng buhuro. Ngayon wala mo siya sa... Kasi ang naging foundation niya is fellowship. Correct. Oo, tama. Hindi, okay na naman sana maging dependent ka rin doon. I mean, siguro pwede naman. For as long as, di ba, alam niyo yung core. Exactly. Iba ba kasi sa kanya parang, ay, ano to? Dinaan lang niya sa ganun. Kaya siguro maraming group din na yung nawawala. Nawawala. Di ba?
Iba pa rin yung pag-connected kasi sa church community. Pero iba naman kung masyado akong dependent sa church community. So yan po, so ngayon naman tanungin natin si Kuya Guard kung anong opinion niya. Hindi, joke. So thank you very much. Of course, for our next... Yun lang, kasi sinasabi ko na rin kanina, di ba? Hindi, gano'n din yung sinasabi ko na parang okay lang. Feeling ko okay lang naman siguro, basta yung for as long as yun yung foundation, alam niyo yung core kagaya ng sinabi ni Kuya Alvin, sinabi ng lahat, di ba? Na parang, alam mo naman yung parang bakit ka ba nagpunta sa church? Hindi ka naman nagpunta sa church before dahil gusto maghanap ng barkada, right? Kagaya ko, in my case, nagpunta ako doon. I mean, ako nag-church ako nang walang nagsabi sa akin na pumunta ka ng church, ganito, ganyan. Walang nagsabi sa akin noon. Naligaw lang ako sa Ortigas. Naligaw lang talaga ako noon. Bibili lang ako ng suka. Ganyan. Naligaw lang talaga ako tapos sabi ko, ito pala yung sinasabi nila. So kaya ako na pinuntahan yun kasi narinig ko na rin. Pero kung yun ang purpose ko, friends, di sana nung una pa lang nagpunta ako doon with my friends. Kasi hindi, nagpunta naman ako doon kasi gusto ko ano bang meron dito. Kasi gusto ko that time na yung matuto doon sa maging Bible based. Kasi before mga bata kami, mama ko kahit na Catholic kami, meron kaming mga Saturday, Sunday school, mga ganyan. O so yung parang gano'n nung nagpunta ako dito sa Manila, parang hinahanap ko yun. Parang gano'n kasi syempre kahit doon sa Manawag before sa Christian din ako. So parang yung ano ko ba yung going to church na routine ko before kasi kagaya sa Manila hindi naman ako doon nakapagsimba like before. So parang hinahanap ko ano kaya yung pwede kong saan ako pwede na mag-church na para maintindihan ko yung Bible, parang gano'n. So, na-mention sa akin yan ng mga HR namin from Center for Pop kasi sila mga nag-VCF sila. So, na-mention lang nila sa akin yun. So, ako naman, okay. Hanggang sa nung napadan ako dyan one time, doon ko na lang nakita, ito pala yung Victory. Padang ka lang talaga. Oo, so pumasok talaga ako. So, na-experience ko talaga siya. So, nagpunta ako doon, hindi dahil sa mga friends. Pumunta ako doon dahil yun yung purpose ko. Diba? Pero, nakatulong, nung nagkaroon na ako ng circle, diba? Kasi, kumbaga, pag nag-church ka, hahanapin mo yung tamang circle, mahahanap mo yun, di ba? Hindi naman yung nagpunta ka dun sa group tapos sabay-sabay yung hahanapin yung purpose. Hindi, parang, ang group kasi dapat, di ba, I believe that dapat pinagbuklod ng isang purpose. Di ba? Hindi yung bumuo kayo tapos ano bang purpose, may iba pala tayo ng purpose. Diba? So I think that's more beneficial. Kasi guys sa akin, nung na-meet ko lang naman si Dennis, dahil lang, alam mo yung pinakilala lang naman ako ng mga church leaders, gano'n. Tapos yun na, connect na, o di na, gano'n. So yun, so next issue na po kami next week. Abangan niyo po kami next Sunday sa aming Look Who's Talking! Bye!